Heto na naman tayo sa ating bagong vlog at pag-uusapan natin is about signs kung attracted din sa'yo ang crush mo. Pero bago dyan, magpapaalam muna ako sa inyo kasi siguro this will be my last vlog this week. Kasi by 24, pupunta ako ng Cebu. Alam niyo naman kung saan ako pupunta ng Cebu, diba? So bale, hintayin nyo na lang. Siguro by 27 or 28, meron na ulit tayo ng bagong vlog. Bale, this 24, hindi tayo gagawa ng vlog until 27. So, bale, 28, nandito na rin ako. Abangan nyo yung vlog ko about Cebu and kung anong mangyayari if ever kung magpakita siya. Kung magpakita, di natin alam. Kaya pero let's pray to God na magpakita siya and magkita kami para madagdagan yung magandang vlogs natin about sa storya ng pag-ibig. Are you stupid or something? Sana parati nyo panoorin tong mga vlog ko kasi makakatulong din to sa inyo. Kahit minsan maharot, minsan malandi, pero okay lang ngayon kasi tatlaman tayo mga tao. Wala naman na ibang ginagawa kundi manlandi. Joke lang. Parehas tayong malandi. Yun, naka-jacket na naman ako ngayon kasi syempre malamig pa dito eh. Malamig dito sa America. America ng Pilipinas. Bagong outfit. Hapon, naka-varsity jacket. Kayon, Nokia. NANI?! Okay. Oh my God! Yun, this is Mr. T at pag-uusapan natin ng signs kung attractive din sa'yo ang crush mo. This is also the episode 10 of 21 Vlogs. Panoorin mo at pakinggan. Number 1, madalas kayo magkatinginan. Eye contact is a sign of attraction. Naniniwala ba kayo doon? Hindi naman kasi kayo magkakahulihan kung hindi kayo nagkatinginan sa isa't isa. So kung madalas nyo yun ginagawa, parehas tayong malandi. yung naglalakad ka lang sa mall tapos bigla mo nakita si crush mo at syempre nagkatinginan kayo yan. Hindi mo alam kung sinong unang bibitaw sa staring challenge nyo habang naglalakad sa mall. Parehas tayong malandi. Tapos nag-uusap lang din naman kayo sa mall or kung saan na lugar pero habang nagkakwento ka, hindi niya maalis-alis ang tingin niya sa'yo at kahit ikaw rin nakatingin sa kanya, nakatitig pa rin siya sa'yo. Parehas tayong malandi. Staring challenge yan para magpapatalo. May na-experience nga ako dati na biglang paglingon ko, nakatingin sa akin yung crush ko. Siyempre, staring challenge na naman kami. Kung bibitaw ng mahinahon ako, bay. Tapos siyempre ako, JM gaming na naman to. Habang nakatingin sa kanya, naglalakad ako palapit sa kanya. Gagi, natisod ako sa lamesa. Putik, talo ako dun. Call me daddy. Number 2, nagkakadikitan kayo. Ito na yung start ng konting landian. Wait a minute! Pero very indirect lang. Sadya man o hindi, pero yun yung effect ng body language nyo. Move forward and closer sa isa't isa. Parehas tayong malandi. Yung magkatabi kayo sa upuan tapos yung siko nyo parati nagkakadikitan. Stop it. Get some help. Tapos walang problema sa kanya na magkadikitan kasi gustong gusto niya rin. Parehas tayong malandi. May mga ibang klaseng babae nga na gusto niya nakalina agad sa shoulders mo eh. Parehas tayong malandi. Nagkaroon din nga ako na experience na niyaya ko si Coffee. This is the moment where I accidentally blurted her name. Wow, mag-coffee! Pero syempre, papayag yun eh. JM to eh. Parehas tayong malandi. Tapos sa sofa kami na nakaupo. As time passes by habang nag-uusap kami, di ko na malayan nakalina pala siya shoulders ko. Parehas tayong malandi. E di si JM, ano pa magagawa? Aakabihan na si Crush, tamang timing lang. Number 3, mahaba ang pag-uusap nyo. Alam nyo na ayaw nyo i-end ang conversation nyo. Nung dati nga, nagpapapansin ako sa crush ko. Sabi ko sa kanya, kinay ko. Pero sasabihin niya, yes naman po. Papahuli pa ba siya? Siyempre si JM trying to be funny para makuha yung loob ni crush. Nagsimula ata kami nun mag-usap like 9 PM in the evening. Tapos nahalata namin ata no, na sobrang haba na pinag-usapan namin. Like it's already 12 midnight in the evening. Sabi ko sa kanya, uy, kailangan mo na matulog kasi maaga ka pa bukas, may work ka pa. Alam mo ba kung anong sinabi niya?
It's okay kahit until 3 a.m. Sanay naman ako matulog ng late at magising ng maaga. Parehas tayong malandi, titing malagkit. May crush din akong isa pero di kami nagkatuluyan. Siguro wrong timing lang. We're calling each other once in a while every night. Alam mo yung antok na siya pero pinipilit niya pa rin magising kasi kausap niya ako. Yung tipong may itatanong ako sa kanya tapos sasagot siya like after 2 minutes. Kasi nakakatulog na pala siya. Sa umabot kami ng 2 a.m. Alam mo, hindi siya sanay na matulog ng ganun ka-late. Pinipilit niya pa rin na magkaroon kami ng conversation. Parehas tayong malandi. Well, that was a real nice experience. Tommy, Daddy. Stop it. Get some help. Number 4, nagbobolahan kayo. Ako pa naman bolero in nature. Uy, akala nyo mga babae, nambobola lang kami. Pero totoo naman yung mga sinasabi namin eh. Facts lahat ng yun. Facts. Mga simpleng asaran, subtle compliments, at simpleng landian. Wait a minute. Eto, latest lang to. Latest lang to sasabihin ko. Itong magkikwento ko ngayon. Ito kay, you know, alam na kung saan. #stranger. Sabi ko sa kanya, gusto ko ang isang strong and independent woman. Eh, ang sagot niya naman sa akin, madami naman na ibang mga strong and independent na babae dyan ah. Siyempre si JM to. Sinagot ko siya na. Aanhin ko man ang ibang strong and independent women kung hindi naman ikaw. Parehas tayong malandi, titing malagkit. Sa latest din ulit to. Talagang magkaroon kami ng chance na magkita o may chance din na magpakita siya sa akin. Ito sana yung sasabihin ko sa kanya. Ito yung gagawin ko sana eh. Okay. Ibigay ko sa kanya yung relos ko. Siyempre magtatanong yung kung bakit eh. That's pretty good. Initial na mga reaction yan sa mga subtle presents or gifts na ibibigay mo. Parang basang-basa mo na eh. Hindi agad thank you ang sasabihin yan. Huwag mo namang sasagutin na presents for you, gift ko to para sa'yo. Siyempre JM na sagutan dapat ang ibibigay mo. Ito sana yung sasabihin ko eh. Oh, sa'yo na to yung relos ko. Siyempre magtatanong siya ng bakit. Alam mo anong sagot ko? Ibibigay ko na sa'yo tong relos ko kasi ibibigay ko na sa'yo ang buong oras ko. Ang laman ng passenger seat, empty road, four-seater para me. Alala ko din nung college ako, may isa akong crush na babae doon. Tapos sakto makakasalubong siya sa hallway ng school. Nung malapit na siya, hinubad ko yung ID ko at sakto sinuot ko sa kanya. Siyempre initial reaction ulit nun, bakit ano to, bakit ganyan? Siyempre JM Gaming na naman ulit. Sagot ko sa kanya, congratulations. Heto na ang badge mo kasi ikaw na yung winner sa puso ko. Parehas tayong malandi, titing malagkit. Putek, ang corny na. Oh, my daddy. Number 5, inaasar kayo ng mga tao. Best indicator kasi ang mga tao sa paligid nyo. Kasi sila ang nakakakita at nakakaramdam ng tension at attraction sa pagitan yung dalawa. Isang gathering kami noon, tapos syempre kasama yung crush ko doon. Tapos syempre tutuksuhin ka ng kaibigan mo. JM Gaming ulit, walang magpapatinag. Sabihan ba naman ako, sige nga, hawakan mo yung kamay ng crush mo. Aba, JM to, diba? Eh di hinawakan ko yung kamay niya. Ayun, sa pool. Hanggang sa pag-uwian namin, nakahawak parati yung kamay namin. Parehas tayong malandi, titing malagkit. Kaya ko din si crush noon sa isang party ng organization namin. Siyempre, member din siya doon. Di kasi siya umiinom kaya hindi siya sumasama sa mga ganun na mga parties. Nabigla nga ako na pumayag siya sumama sa amin nung inaya ako pumunta. Wait a minute. Damn, boy! Hindi talaga siya sumasama sa ganun eh. Ayun na nga, andun na kami sa place. Eh syempre at magkatabi kami. Sabihan ko siya at yun, nagsimula naman yung pagtutukso ng mga kaibigan at mga members ng organization namin. Gaming na naman, pero hinihintay ko muna magka-amats ako. Pero yung onti lang na amats onti lang. Wait a minute. Alam mo ba kung anong reaction niya? Tinanong ako, sure ka na ba dyan?
Kasi kung sure ka na dyan, hindi ko napapakawalan tong braso mo. In the end, natalo yung JM Gaming. Inalis ko yung pagkakaakbay ko sa kanya kasi naunahan yung kulit ko. Anak ka ng pu! Anak ka ng pu! May daddy! So ayun yung 5 signs kung attracted din sa'yo yung crush mo. Sana nakatulong ko sa inyong lahat. Abangan nyo ang Cebu vlog ko at sobrang dami pa tayo pag-uusapan ng mga topics about sa atin. Yun naman kalimutan mag-subscribe at like ng video. At tatandaan mo, mahalaga ka.